Moment of truth mga sirs. Ito yung ating first step. So first step to mga sirs First step ng flashing. After itong ma-warm up bago natin to i-drain, nag-warm up tayo tapos nagpahinga tayo ng 5 minutes bago natin i-drain. Kita nyo naman yung langis. Pampula pa. Then yung Shell Advance Ultra 2,000 odometer kilometer. Ganyan kaganda yung mga langis na ginagamit natin. Hindi rin siya ganun kadumi, no? So yan, first step, and then yung second step natin, fresh oil from different brands. Kasi sayang yung mga oil na yun babasagin natin yung meat na hindi pwede maghalo. Okay lang yun, basta idle lang, huwag nyo lang gagamitin talaga na bawal talaga maghalo kung gagamitin nyo ng pambiyahe. Pero kung pa-flashing nyo lang, okay lang yan. So proceed tayo sa second step pagkatapos nito, which is yung flashing ng fresh oil para mawala yung residue ng chemicals. Let's go! Kailangan natin tagilid dyan para side na side. Ayan, dahil pa. Andito mga sirs, hindi muna ako nagpalit ng oil filter Sa huli na yon, sa final change oil, huwag nyo na muna gagalawin yung oil filter nyo kung gagawin nyo rin to. Basta sa huli na yung bagong oil filter doon sa pinaka langis na gagamitin nyo na. Sa ating case, yung sa 7100 na motol, doon natin gagamitin yung bagong oil filter. Grabe sabi ko hindi ko kailangan mag engine flash Wala siya yung parang maitib na mainit-init, warm yung natin oil. Sakto lang yung ating pagpapainit ng makina. Ganda ng langis ko. And yun nga, masasabi kong hindi ko kailangan ng engine flash. Pero pinakita ko lang sa inyo yung aking proseso ng kung paano gawin itong engine flashing na to. Pero technically, goods na goods yung makina ko sa pagiging kung basta malinis pa siya. Yan, ang texture niya wala akong pati kulay, kitang-kita sa kulay. So tara, second step na tayo. So yan, bubuo na tayo dito ng 400 ml. Tapos ito yung 1 liter natin gagamitin, yung X-Star. So 1.4 ang ilalagay natin pang engine flush na fresh oil. So ito kasi may mga tira-tira ako, kaya ito na din gagamitin natin para hindi naman masyadong maluho yung ating pagpa-flashing. So polysynthetic, 2 polysynthetic, saka 1 litro na, 200 ml na polysynthetic. Tapos yung 1 litro natin ay mineral base lang. Yun ang ating pinaka-twist. Okay lang yan mga sirs, kasi hindi naman natin yan i-run. Idle lang naman. Tara, salin na natin to para sa ating second step ng engine flushing. Let's go. Mga sirs, nakabuo pala tayo ng 1.4. Ayan, sobra pa nga
Siguro hanggang dito lang sasalin natin. Itong ating 0.4 na to. So less than 0.4 yung sasalin natin para makabuo tayo ng isang circulation ng langis, which is ang Raider 150 Fi ay 1.3 to 1.4 ml. Depende sa kung nagpalit kayo ng filter. So siguro less than 1.4 na lang tayo kasi hindi tayo nagpalit ng filter. Let's go. So unahin na natin tong X-Star 5000 mineral base. Dati ganito lang gamit ko. 6 years ko siyang gamit simula nung bago yung motor. Susalin na natin 10 litro. So yun, nasalin natin yung 1 liter. Sunod na natin yung 0.4 or 0.350. Nasalin natin yung 1 liter. Sunod na natin yung 0.4 or 0.350. Ayan mga sirs, iba't ibang brand yan. Bahala na yung Raider natin dyan. Siya na mag-adjust. Hindi, flashing lang naman to mga sirs. Running idle lang to . So yan, hindi natin lalahat. Hindi natin ang 0.1. Kunti pa. Yan, okay na yan. Since hindi tayo nagpalit ng oil filter. All goods, takpan na natin. Then, run na natin ng 10 minutes. So second run, second engine flush, pangalawang engine flushing natin. Fresh oil from different brands of engine oil. 10 minutes idle. Let's go. Make sure na naikpitan nyo yung kahit paano . Hindi nyo kakalimutan yung ikpitan. Hindi ko na sinubukan tadyakan kasi hindi naman nakakita lang is nun . Smoke check. So far wala lang. Natay tayo dyan pag umusok. Engine sound check. Left side check. Wala usok . 10 minutes. Mga sirs, medyo magastos tong ganitong pag-change oil pag engine flush. Kaya nilibitahan ko yung gastos since may natira tayong mga konting langis, 200 ml doon sa dati natin langis. Nagpabili na lang tayo ng ng kahit mineral oil na engine oil. Shoutout nga pala kay John Lloyd. Libre niya yung langis na yan yung X-Star 5000. Ginawa namin kahapon yung kanyang front shock. Shoutout sa'yo John Lloyd Paranyal o Paranyal. Lloyd, ayos ba yung gawa natin? So tara, 10 minute run to idle. Last 6 minutes. Looking good naman, wala namang ako narinig o nakikitang ibang problema. Pag daw nagamit na, tsaka magkakaproblema. Hindi. Let's go. So almost 10 minutes na, mahigit. Pwede na natin patayin siguro yan. Tapos, pababa muna tayo ng init bago natin ulit i-drain. So mga sirs, tignan niyo yung bagong langis. Hindi na rin siya mukhang bago. Medyo nagkaroon siya ng kulay na.
So may maladala pa siya talagang dumi. Ayan, bagong lang siya na. 10 minutes lang yung tinakbo. Idle pa. So palamigin lang natin mga 5 minutes bago ulit natin i-drain. Ito yung second step. And then dito na tayo sa bago nating ating brand new oil na Motul 7100. Top of the line sa pambiyahe. Top of the line ng Motul before sa 300B. So let's go. So ayan mga sirs, naka 5 minutes tayong pahinga. Drain na natin yung fresh engine oil. Ito yung ating second step. So let's go. Ayan. Warm lang siya, warm. Wow. Fresh oil. Hindi, mainit-init. Parang kulang pa tayo sa palamig Yan yung fresh oil kanina Dito nyo. Kahit pa paano nag-ano siya. Nagkaroon siya ng kulay. So yan, drain lang natin yan. And then next step, third step na tayo sa ating original na oil na ilalagay. Yung ating Motul 7100. Ester base oil, 100% fully synthetic, 10W40 pa rin. And ano siya, API-SP Jaso MA2. Top of the line ng Motul. Second sa 300B. Pero mas recommended kasi ito sa sinasabi kong top of the line siya kaysa piliin yung 300B, mas ano siya sa pambiyahe. For racing and for daily to. 300B is for purely pang racing lang talaga. Although mas kaya niya mag-handle ng mas malalaking makina. Like MotoGP machines. Pero ito pa rin ang the best for daily. Motul 7100. Let's go. Silipin nga natin yung clutch side kung kaya natin yung masilip. Ano masisilip natin.